Hindi porkit nakakakilala ka na sa Diyos, bawal ka nang magalit. Ang tanong, paano ka nagagalit? Ang tunay na Kristiyano ay hindi walang galit, kundi marunong magkontrol ng galit. May galit na tama, may galit na nagkakasala. Alin ka dun? Magandang araw, ito ang buhay na may Diyos, na kung saan tinatalakay natin ang katotohanan ng salita ng Diyos sa tunay na buhay. Mga kapatid, gusto ko lang linawin na hindi po totoo na porket nakakakilala ka na ng Diyos ay hindi ka na pwedeng magalit. Bilang tao na bubuhay pa dito sa mundo, natural lang na makakaramdam pa ng galit, lalo na kung may mali o kung may nakakasakit. Pero ayon sa Biblia, ang mahalaga ay hindi yung galit mismo, kundi paano natin ito ginagamit. Pwede tayong magalit ng hindi nagkakasala. Katulad ni Jesus, nagalit siya, pero ang kanyang galit ay para sa tama at hindi para manakit. Kaya bilang mga taong sumusunod sa Diyos, pwede tayong magalit sa pagtutuwid at sa pagsasabi ng katotohanan at sa pagtatanggol ng tama. Ang pagsasabi ng totoo ay hindi pambabastos. Minsan, ito ang paraan ng pagtapik upang magising ang isang tao sa katotohanan. Kaya tandaan natin, magalit kung kinakailangan. Pero siguraduhin ang puso ay nasa tama at hindi nadadala sa kasalanan. Sa buhay na may Diyos ay hindi nawawala ang emosyon. Pero natututo itong sumunod sa katotohanan. Hindi lahat ng galit ay kasalanan. May galit na galing sa katotohanan. Hindi ka bastos kung nagsasabi ka ng totoo, basta may pag-ibig. Correction is not rejection. Minsan, ito ang paraan ng Diyos para gisingin tayo. Ang galit na may Diyos ay may kontrol, hindi nananakit. Mga kapatid, unang-una, normal lang ang magalit. Kahit sa Biblia, sinasabi sa Efeso 4 verse 26, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw, naggalit pa rin kayo. Ibig sabihin, may righteous anger. Galit na may dahilan. Lalo na kapag may mali o may inaapi. Kahit si Jesus nagalit din. Halimbawa, sa templo. Pero hindi siya nagkasala. Kaya kung nasasaktan ka o naaapakan ang karapatan mo, normal yon bilang tao. Pangalawa, hindi ibig sabihin ang pagiging Kristiyano ay maging doormat. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging mahina o laging inaapi. At ang sabi nga sa Micah 6 verse 8, ituro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong magpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. At kung mapapansin mo, may katarungan or justice, may awa or mercy, may kapakumbabaan or humility. Hindi lang puro pagpapakumbaba, may paninindigan sa tama. Pangatlo, pwede kang lumaban pero sa tamang paraan. Ang tanong, hindi lalaban ba, kundi paano lalaban? Hindi tayo tinuruan ng Diyos na gumanti ng masama sa masama. At ito ay mababasa natin sa Roma 12 verse 19. At ito nga ang buong nakasaad sa Roma 12 verse 19. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nito ay manahimik ka na lang lagi. Pwede kang magsalita, pwede kang mag-set ng boundaries, pwede mong ipagtanggol ang sarili mo. Pero gawin ito na may respeto, may kontrol sa emosyon, hindi para manakit, kundi para tumayo sa tama. Pang-apat, karunungan at timing. Sabi nga sa Kawikaan 15 verse 1, ang malumanay na sagot, nakakapawi ng galit. Ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Hindi lahat ng laban ay sinasagot kaagad ng init ng ulo. Minsan, ang tunay na lakas ay kontrol sa sarili, hindi sa lakas ng boses. Panglima, balance, tapang at pag-ibig. Bilang isang Kristiyano, kailangan hindi ka duwag, hindi ka marahas. Ikaw ay matapang pero may pag-ibig. May paninindigan pero may kontrol. Kapag may na-encounter kang taong bastos o mapanakit, huminga muna. Huwag agad sumabog. O kaya suriin kung kailangan bang sagutin o palampasin. Kung sasagot, gawing maayos pero diretso.
Halimbawa, sabihan mo siya ng, hindi tama po ang pananalita mo or hindi tama ang paraan ng pananalita mo sa akin. At kung delikado na, ilayo ang sarili. Ang tawag dun ay self-protection is wisdom. At ito lang ang masasabi ko. Hindi ka pinapagawa ng Diyos para magpaapi. Pero hindi ka rin niya tinuturuan na maging mapanakit. Ang gusto niya, matapang ka sa tama. Pero kontrolado ng pag-ibig. Dahil sa buhay na may Diyos, ang galit ay hindi sandata para manakit, kundi paalala para ituwid ang mali. Hindi lahat ng tahimik ay tama. Hindi lahat ng galit ay mali. Pero ang taong may Diyos, marunong pumili kung kailan at paano lalaban. Sa mundong maingay, piliin mong makinig sa Diyos. Hindi ka nag-iisa. Ito ang buhay na may Diyos.